Ang kuwento na aking isasalayse ngayon ay tunay na kahanga-hanga. Sa isang bansa sa Timog Amerika, may isang dalagang tumatanggap ngang sweldo na humigit kumulang 30,000 piso lamang sa isang buwan. Kinailangan niyang magtrabaho ang dalawang trabaho. Bilang isang pulis at katulong sa isang salon, ang pangalan niya ay Lisa. Para may pambayad sa hospital bills ng kanyang ina na malubha ang sakit, kinailangan niyang magtrabaho araw at gabi, ngunit ang kinabukasan ay nanatiling malabo sa tumpok ng utang ng pamilya. At pagkatapos, tila kapalaran, isang Pilipinong lalaki ang lumitaw sa kanyang buhay sa loob lamang ng 4 na linggo ng pakikita. Ngunit ang maikling panahong iyon ay ganap na nagpabago sa buhay ni Lisa. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang mamagulang, nagpasya si Lisa na ipagsapalaran ang lahat at pumunta sa Pilipinas, isang bansa na kalahati ng mundo ang layo mula sa kanyang bayan. Ang kanyang karanasan sa Pilipinas ay higit pa sa anumang imahinasyon. At pagkalipas ng ilang taon, ano ang dahilan kung bakit napaya ang kanyang magulang sa mismong airport nang bumisita sila sa Pilipinas? Ngayon, simulan na natin ang nakakaantik na kuwentong iyon. Ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, pag-like, at pag-turn on ng notification bell ay isang malaking inspirasyon para sa akin. Ang pangalan ko ay Lisa. Ipinanganak at lumaki ako sa Buenos Aires, Argentina. Sa edad na 22, sa wakas ay natupad ko ang aking pangarap na maging isang babaeng pulis. Pinahirapan ko ang pag-aral hanggang sa maubos ang aking lakas sa loob ng 3 taon. Nang pumasa ako sa pagsusulit, tuwang-tuwa ang aking mga magulang. Tinapik ako ng aking ama sa balikat at sinabing labis siyang ipinagmamalaki ako. Ngunit hindi nagtagal ang kagalakang iyon. Sa arawng pagtanggap ko ang aking unang sahod, laking gulat ko, 30,000 piso. Kung i-convert sa Philippine peso, ganito lamang ang halaga. Hindi ako makapaniwala. Ito ang sweldo ng isang empleyado ng gobyerno. Ang aking makasamahan sa istasyon ng pulisya ay nasa parehong sitwasyon. Walang sinuman ang nagrereklamo dahil para sa lahat, normal lang iyon. Nagpasya akong maging pulis dahil sa aking ina. Nang ako ay magtapos ng high school, nagkaroon ng malubhang sakit ang aking ina. Kinailangan siyang ma-ospital dahil sa komplikasyon ng diabetes at ang halaga ng paggamot ay napakalaki. Walang kumpletong sistema ng kalusugan ang aming bansa para mabayaran ang hospital bills. Kinailangan naming mangutang sa mga kamag-anak. At nang hindi pa rin sapat, kinailangan ng aking pamilya na lumapit sa mga illegal loan sharks. May maliit na sari-sari store ang aking ama, ngunit ang negosyo ay pabago-bago. Ang ekonomiya ng Argentina ay nagbabago araw-araw. Ang isang item na kahapon ay nakakahalaga ng 1 peso ay maaring umabot na sa 500 peso ngayon. Kapag natanggap mga tao ang kanilang sahod, agad silang namimili ng mga produkto. Dahil kung mananatili ang pera sa kanila, patuloy na bababa ang halaga nito. Sa trabaho lamang bilang pulis, hindi ko kayang suportahan ang aking sarili. Kaya sa gabi, nagtatrabaho ako bilang part-timer sa isang hair salon sa aming kapitbahayan. Iyon ay mga simpleng gawain tulad ng pahugas ng buhok at pagpapatuyo para sa mga customer. Mabait ang may-ari ng salon. Alam niya ang aking sitwasyon, kaya sinubukan niyang bigyan ako ng maraming oras ng trabaho hanggat maaari. May mga araw na nagtatrabaho ako sa istasyon ng pulisya mula 6:00 umaga hanggang 3:00 hapon. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo sa salon at nagtatrabaho hanggang 10:00 gabi. Nang makauwi ako sa bahay, hating gabi na. Pagkatapos maligo at matulog ng 0 ng umaga. 2 oras lamang ang tulog ko bago ako muling magising para pumunta sa istasyon ng pulisya. Ang buhay na ganito ay tumagal ng higit sa 1 taon. Palaging humahanga ang aking mga kaibigan dahil ako ay isang empleyado ng gobyerno, ngunit hindi ako makaramdam ng saya. Nagtanong ako sa sarili, empleyado ba itong gobyerno? Kahit na nakasuot ako ng uniforme ng pulisya at nagpapatrolya sa kalye, hindi ko nakita ang aking kinabukasan.
Isang bagay lang ang nasa isip ko. Sa loob ngang 10 taon, tatanggap pa rin ako ngang 30,000 piso at magtatrabaho sa salon. Isang araw, sinabi sa akin ng isang senior sa istasyon ng pulisya, "Lisa, bakit kailangan mong mamuhay ng ganyan kahirap? Buhay-buhay na lang, wala namang magbabago." Nang marinig ko iyon, parang naduro ang puso ko. Ang senior na iyon ay naging pulis sa loob ng 15 taon. Pagkalipas ng 15 taon ng pagtatrabaho, ang kanyang sahod ay katulad din ng sa akin. Halos wala ng pagkakataong umakyat sa posisyon. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho sa salon, umiyak ako sa bus pauwi. Tahimik akong tumingin sa labas ng bintana at pinahintulutan ang maluha na dumaloy. Hindi ko kailangan ng anumang katanyagan. Gusto ko lang ang isang normal na buhay. Walang utang. Gusto kong hindi mag-alala tungkol sa upa sa bahay bawat buwan. Gusto kong kapag pumunta sa supermarket, makapaglagay ako nga item sa basket nang hindi tinitingnan ang presyo. Iyon lang ang aking inaasam. Sinubukan kong hindi ipakita ang aking pagod sa harap ngang aking mga magulang. Regular na umiinom ngang gamot ang aking ina at ang aking ama naman ay ubos na ang lakas sa pagbabantay ng tindahan. Naisip ko na kung ako ay susuko, matatapos ang aming pamilya. Kaya palagi akong nakangiti. Kahit papaano sa bahay, sinubukan kong magpakita ng kasiyahan. Ngunit tuwing tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, parang hindi ko nakilala ang aking mukha. Ang mukha ngang isang 23 taong gulang na babae na mukhang pagod na parang 30 taong gulang. Nagsimulang lumitaw ang mga wrinkles sa paligid ng aking mga mata at marami na ring nalagas na buhok. Ang aking mga kaibigan ay mukhang mas sariwa at mas maganda kaysa sa akin. Pakiramdam ko ako lang ang tumatanda. Gabi-gabi akong nagdadasal, "Panginoon, bigyan po ninyo ako ngang isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang makalabas sa impyernong buhay na ito. Nagtrabaho ako ng masipag, hindi naging tamad. Kaya bakit napakahirap ngang aking buhay? May nagawa ba akong mali?" Walang sagot. Ngunit ang aking panalangin ay sasagutin sa paraang hindi ko man lang naisip. Mangyayari iyon pagkalipas lamang ng isang linggo. Iyon ay isang Biyernes ng gabi. Natapos ako sa trabaho sa salon at lumabas. Lampas na ang 11 no nga gabi. Kailangan kong maglakad ng halos 10 minuto para makarating sa hintuan ng bus. Ang mga kalye ay tahimik, paminsan-minsan ay may ilang lasing na dumadaan at mula sa malayo ay naririnig ang tahol ng aso. Sobrang pagod ako na halos nang hihina na ang aking paglalakad. Nang araw na iyon, masakit ang aking mamapaa. Kinailangan kong tumayo buong umaga sa istasyon ng pulisya at sa salon ay kailangan ding tumayo ng tuloy-tuloy. Ang aking sapatos ay sira na, bawat hakbang ay lumiliha nga, tuno na creek, at nakikita ko na ang hintuan ng bus. Naisip ko na kailangan ko lang magtiis pa ng kaunti. Nang sandaling iyon, biglang may narinig akong creak mula sa itaas ko. Tumingala ako at nakita ang isang lumang bakal na karatula na umuuga. Hindi ko alam kung maluwag ang mga tornilyo, ngunit matindi itong umuuga sa hangin. Sa instinto, nakaramdam ako ng panganib. Naisip kong kailangan kong mabilis na umiwas. Ngunit hindi sumunod ang aking katawan. Dahil sa sobrang pagod, mabagal ang aking reaksyon, lalo pang humilik ang karatula at nakatayo lang ako doon na tulala. Sa sandaling iyon, may humawa sa aking kamay at malakas na hinila. Napahiga ako sa isang tabi at pagkatapos ay isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw. Bumaksak ang karatula, eksakto sa lugar kung saan ako nakatayo kanina. Kung hindi ako nakaiwas kaagad, marahil ay maluba ang aking pinsala. "Ayos ka lang ba?" tanong ng isang estranghero sa akin sa Filipino. Marunong akong mag-Spanish at English, kaya sumagot ako sa English. "Salamat. Kung wala ka, malaking problema na ang nangyari sa akin." Ang lalaki ay mahusay mag-English. "Salamat naman, siguro nagulat ka masyado. Ngayon ko lang siya napagmasdan ng mabuti. Siya ay isang Asyano, mukhang Hapon o Tsino. May katamtamang tangkad,
at nakasuot ng salamin. Tiningnan ko ang backpack niya. Hula ko'y turista siya. Nasa edad 27,28 siya. Ang pangalan ko ay Juan de la Cruz. Mula ako sa Pilipinas. Naglahad siyang kamay para makipakamay. Naglahad din akong kamay. Ako si Lisa. Taga rito ako. Maraming salamat talaga. Saktong dumating ang bus sa terminal. Kailangan kong sumakay sa bus na iyon. Ito ang bus ko, sabi ko. At si Juan ay sasakay din sa parehong bus. Pauwi na rin ako sa aking inn. Pwede ba tayong makasama? Makasama kaming sumakay. Habang naghihintay sa hintuan ng bus, nagsimula kaming mag-usap. Ito ba ang unang beses mo sa Buenos Aires? Tanong ko. Tumango si Juan, o, ngayon lang ako dumating. Plano kong maglakbay sa South America ng maisang buwan at ang Buenos Aires ang unang siyudad. Isang buwan, nagulat ako. Ang haba naman ng bakasyon mo, ngumiti si Juan. Binigyan ako ngang mahabang leave ngang kumpanya. Gusto kong samantalahin ang pagkataong ito para tuklasin ang South America, kung saan matagal ko nang pinangarap na mapuntahan. Nakaramdam ako ngang inggit. Ang isang kumpanya na nagbibigay ngang isang buwang bakasyon sa empleyado ay tiyak na napakabuting kumpanya. Dumating ang bus at sumakay kami. Medyo walang tao ang bus. Umupo kami sa tabi ngang isa't isa sa likod. Tumingin si Juan sa labas NJ bintana at nagsabi, "Gabi na pero marami pa ring tao." Ano? Sumagot ako. Marami pa ring nagtatrabaho sa ganitong oras. Tulad ko. Anong trabaho mo? Lisa, tanong ni Juan. Pulis ako, sagot ko. Nagulat si Juan. Talaga, bakit maisa ka pa ring sumasakay ng bus sa ganitong oras? Nag-alinlangan ako sandali. Ngunit ewan ko ba, gusto kong maging tapat kay Juan. Hindi sapat ang sweldo ko bilang pulis kaya kailangan kong mag-part-time sa isang hair salon. Kakatapos ko lang magtrabaho doon at pauwi na ako. Naging seryoso ang mukha ni Juan. Siguro napakahirap ng sitwasyon mo. Wala siyang halong awa kundi tila taos puso siyang sumusubo na umunawa. Ngumiti ako ng pilit. Sanay na ako. Mahigit isang taon na akong nabubuhay ng ganito. Nagpatuloy kami sa pag-usap. Tinanong ako ni Juan tungkol sa mga lugar na dapat puntahan sa Buenos Aires at tinuro ko sa kanya ang mga alam ko. Nakinig siya ng mabuti at nagnotes pa sa kanyang telepono. Kung may tour guide na tulad mo, Lisa, napakasarap sigurong maglakbay, sabi niya habang nakangiti. Sa bus, kusa naming ibinahagi ang aming mga kwento. Ikinuwento ni Juan ang tungkol sa Pilipinas habang ako naman ay nagsalita tungkol sa realidad sa Argentina. Unti-unti akong nakaramdam ng ginhawa. Para kaming makaibigan na matagal nang makakilala. Nang malapit na ang bus sa aking hintuan ng mga 3 bus stops, nagsimula na akong mahanda para bumaba. Nasaan ang bahay mo? Lisa, tanong ni Juan. Sumagot ako, 3 hintuan pa. Nang sandaling iyon, biglang sinabi ni Juan, gusto kong yayain kang magkape. Kung okay lang, gusto kong pasalamatan ng maayos ang nagligtas ng buhay ko. Tiningnan ko ang relo, hating gabi na. Ngunit ayokong tumanggi. Sige, pero wala ng maraming coffee shop na bukas sa ganitong oras. Nang sabihin ko iyon, tinanong ni Juan, may alam ka ba? Nag-isip ako sandali. Kung bababa tayo sa hintuan bago ang hintuan ko ng 3 bus stops, may maliit na coffee shop doon na bukas hanggang gabi. Kung gayon, doon na tayo bumaba. Sabi ni Juan, nagulat ako. Pero nasaan ang inn mo? Sabi mo, sa isang bus route lang tayo. Ngumiti si Juan. Mga 10 bus stops pa mula dito ang inn ko. Pero ayos lang. Baliktad ang daan. Hindi ba masyadong malayo? Nag-alala ako. Umiling si Juan. Ayos lang. Gusto kong kausapin ka. Lisa. Makakauwi naman ako sa taxi. Naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Handa siyang bumaba ng mas maaga ng 10 hintuan kaysa sa kanyang inn para lang magkape kasama ako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Sigurado ka bang ayos lang? Tanong ko ulit. Oh, sigurado ako. Sagot ni Juan ng may pagtitiwala. Sabay kaming bumaba ng bus bago ang 3 hintuan. Malamig ang hangin ng gabi.
Habang naglalakad patungo sa coffee shop, pasulyap-sulyap ako kay Juan. Sino ang lalaking ito? Ilang oras pa lang kaming nakakilala. Bakit napaka-comfortable ko sa kanya? At bakit handa siyang lumihis ng daan mula sa kanyang inn para lang makasama ako? Nakakita kami ng coffee shop, halos walang tao at pumili kami ng mesa sa sulok. Nag-order ako NG cappuccino. Abang, si Juan naman ay nag-order NG latte. Ano sa tingin mo ang Argentina? Tanong ko. Nag-isip si Juan sandali at pagkatapos ay maingat na nagsalita. Sa totoo lang, medyo natatakot din ako. Ang mga tao dito ay napakabait, ngunit naririnig ko na hindi gaanong maganda ang seguridad. Sa totoo lang, habang naglalakad sa kalsada, medyo nakakakaba rin. Ngumiti ako ng pilit. Tama, pulis ako pero sa totoo lang, hindi maganda ang seguridad sa aming bansa, lalo na sa gabi, kailangan maging napakaingat. Tumango si Juan. Kung gayon, bakit mag-isa kang naglalakad, Lisa? Delikado iyon. Ipinaliwanag ko ng mas detalyado ang aking sitwasyon na ang aming pamilya ay maraming utang dahil sa hospital bills, ang aking ina at ang aking sweldo bilang pulis ay humigit kumulang 30,000 Philippine pesos lamang. Tahimik na nakinig si Juan sa aking kwento. Hindi siya sumabat, tumango lang at nakinig. Paano naman sa Pilipinas? Tanong ko. Nag-alinlangan si Juan sandali at pagkatapos ay nagsabi, hindi rin perpekto ang Pilipinas, napakatindi ng competition at marami ring pressure, ngunit ang sistema ay tiyak na mas matatag, ang sweldo ay binabayaran ng nasa oras at ang hospital bills ay halos lahat ay sinusuportahan ng insurance. Nang marinig ko iyon, parang kumirot ang puso ko. Ang sweldo na binabayaran ng nasa oras ay parang kakaiba. Sa amin, paminsan-minsan ay normal lang na madelay ang sweldo ng 1 o 2 buwan. Sa dahilan na hindi sapat ang pondong gobyerno, ang hospital bills na sinusuportahan ng insurance ay parang isang panaginip. Nag-usap kami hanggang 2 ng umaga. Sinabi ni Juan na siya ay isang office worker, isang ordinaryong empleyado. Sinabi niya na gusto niyang maglakbay sa South America ng 1 buwan para pag-isipan muli ang buhay. Bukas, may oras ka ba? Tanong ni Juan. Hindi ako gaanong pamilyar sa Buenos Aires. Gusto kong hilingin na maging tour guide kita. Siyempre, ako ang magbabayad ng gastos. Nag-alinlangan ako, bukas ay Sabado, hindi ako magtatrabaho sa istasyon ng pulisya, ngunit may trabaho ako sa hair salon. Ngunit ewan ko ba, ayoko siyang tanggihan. Nakaramdam akong ginhawa habang nakikipag-usap kay Juan. Seryoso siyang nakinig sa aking kwento at hindi nagpakitang awa. Sinubukan niya lamang na umunawa. Sige, makita tayo bukas ng 10:00 umaga, sagot ko. Pauwi, nakaramdam akong kakaibang pakiramdam. May halong kaba at pag-aalala. Isang lalaking kakikilala ko lang ngayon. Bakit ganito na lang ang epekto niya sa akin? Umiling ako. Uwi na siya sa Pilipinas pagkatapos ng 1 buwan. Sinabi ko sa sarili ko na huwag nang umasa. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Naligo ako at binungkal ang aking aparador. Wala akong nakitang disenteng damit. Puro uniforme lang ng pulis o malumang t-shirt na isinusuot ko sa salon. Sa huli, kinuha ko ang pinakamalinis na pantalon at puting kamiseta. Nagtitimpla ng kape ang aking ina sa kusina. Lisa, saan ka pupunta ngayon? Tanong ni inay. Makikipakita ako sa kaibigan ko, nagsinungaling ako, kung sasabihin kong makikipakita ako sa isang Pilipinong lalaki, siguradong mag-alala si inay. Ang lugar ng tagpuan ay isang plaza sa sentro ng siyudad. Tumeting ako ng 10 minuto ng maaga. Nandun na si Juan. Hawak niya ang 2 tasa ng kape. Siguro hindi ka pa nag-aalmusal. Ngumiti siya at inabot sa akin ang 1 tasa. Naanti ako, ito ang unang pagkakataon na nakakilala akong ganitong kalaking lalaki. Salamat. Magkano ang halaga nito? Nang kukunin ko na ang aking pitaka,
Winagayway ni Juan ang kanyang kamay. Huwag na. Ito na lang ang bayad mo bilang tour guide. Medyo nahiya ako ngunit tinanggap ko pa rin. Una, pumunta kami sa isang sikat na tourist spot. Tinitignan ang nga makukulay na gusali sa distritong La Bocha. Maraming larawan ang kinunan ni Juan. Pinayagan niya akong makasama sa mga larawan kaya mayroon din kaming ilang shots. Sa larawan, mukha akong masigla pagkatapos ng mahabang panahon. Ang La Boca ay isa sa pinakasikat na tourist spot sa Buenos Aires. Ang Caminito Street ay puno nga gusaling pininturahan ng iba't ibang matingkat na kulay. Mayroon ding mataong nagsasayaw ng tango. Tuwang-tuwa si Juan sa pagkuha ng litrato. Ang ganda ng lugar na ito, bulong ni Juan. Ngumiti ako at sumagot. Kahit na sinasabi yan ng lahat ng turista, ang mga residenteng naninirahan dito ay nahihirapan. Puro panlabas lang ang kagandahan. Tumingin sa akin si Juan. Palagi kang nag-iisip ng praktikal. Lisa, ano? Nagibiak chinla ako. Dahil ganun ang realidad. Ang makuwentong pangarap ay para lang sa mga turista. Pagdating ng tanghalian, naganap si Juan ng restaurant. Ito ay isang specialty restaurant para sa asado, inihaw na karne sa istilong Argentine. Hindi ito isang marangyang restaurant ngunit isang malinis na lugar na madalas puntahan ng mga lokal. Sikat dito ang asado. Dapat mong subukan, suhestyon ko. Tinitignan ang menu, sinabi ni Juan. Lisa, mag-order ka lang ng gusto mo, ako ang magbabayad, tumanggi ako. Hindi, ako ang magbabayad. Ito ang aking bansa. Hindi pumilit si Juan. Kung gayon, hati tayo. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ngang ginhawa. Mapapanatili ko ang aking dignidad. Nag-order kami ng asado. Ang inihaw na karne sa mainit na uling ay dinala. Napakabango ng amoy. Kagat ni Juan ang isang piraso at nagsabi, ang sarap talaga. Matapos kumain at magbayad, eksaktong kalahati ang binayaran ni Juan. Hindi siya nagbayad ng kahit isang piso pa. Nakaramdam ako ngang kakaiba. Karaniwan, gusto nga mga lalaki na magpakita ng galante sa harap ng mga babae at bayaran ang lahat. Ngunit iba si Juan, bakit ka nagpumilit na hatiin ang bill? Tanong ko. Seryosong sumagot si Juan. Dahil sa tingin ko, hindi ka comfortable, Lisa. Ikaw ay isang taong may mataas na dignidad. Kung babayaran ko lahat, pakiramdam mo ay may utang ka. Nagulat ako, isang taong kakikilala ko lang kahapon ay naiintindihan ako ng ganon kaagad. Tama, ako ay isang taong may mataas na dignidad. Kahit mahirap, ayokong tumanggap ng limos. Napansin iyon ni Juan. Kinahaponan, pumunta kami sa isang bookstore dahil sinabi ni Juan na mahilig siyang makbasa. Doon, nakakita siyang isang libro ngang isang Pilipinong manunulat na isinalin sa Spanish. Oh, may libro rin pala ngang Pilipino dito. Nagulat siya. Hinawakan ko rin ang libro. Maganda ba ang panitikang Pilipino? Oo naman, proud na sabi ni Juan. Kamakailan, kinikilala na ang mga Pilipinong manunulat sa buong mundo. Gusto kong bilhin ang librong iyon. Ngunit nang makita ko ang presyo, sumuko ako. Napakamahal. Siguro napansin iyon ni Juan. Iregalo ko na lang sayo, umiling ako. Huwag na po, ayos lang. Ngunit papunta sa cashier, kinuha ni Juan ang libro. Sinubukan ko siyang pigilan ngunit tapos na siyang magbayad. Ito ay regalo. Basahin mo ito at isipin mo ang Pilipinas. Wala na akong masabi kundi salamat. Kinagabihan, umupo kami sa isang coffee shop. Maingat na nagtanong si Juan, gusto mo bang umalis na? Argentina, Lisa, sumagot ako ng tapat. Araw-araw iniisip ko iyan, pero saan ako pupunta? Wala akong pera, wala akong visa. Tumango si Juan, kung may pagkakataon, saan mo gustong pumunta? Nag-isip ako sandali. Isang ligtas na lugar, isang lugar kung saan makakaya kong maglakad mag-isa sa gabi ng walang takot. Isang lugar kung saan ang sahod ay binabayaran ng nasa oras at hindi kailangang mag-alala tungkol sa hospital bills. Ang Pilipinas ay ganong lugar, sabi ni Juan. Hindi perpekto, ngunit kahit papaano, ang pangunahing seguridad ay garantisado.
Doon, ang isang babae ay makakapunta sa convenience store mag-isa ng 12:00 hating gabi ng walang problema. Hindi ako makapaniwala. Talaga po, tumango si Juan. Nakasama rin kami kinabukasan at tuwing nagbibigay si Juan ng tip, maingat niyang itinatago ang resibo. Kapag sumasakay sa taxi, sinusuri din niya ang metro. Nagtanong ako, bakit ka napakamabusisi? Sumagot si Juan, sa Pilipinas, natural lang iyon. Ang tumpa na pag-compute ay paraan ng paggalang sa isa't isa. Ang pahayag na iyon ay naiwan ng malalim na impresyon sa akin. Dito, ang paggawa ng trabaho ng pabaya ay karaniwan. Ang maliit na pagkakamali sa sukli ay pinapalampas at madalas ay hindi ibinibigay ang resibo. Ngunit para kay Juan, lahat ay dapat tumpak. Nang ikatlong araw, dinala ko si Juan sa aking paboritong lugar, isang maliit na parke sa tabi ng ilog. Walang gaanong tao doon kaya napakatahimik. Umupo kami sa bangko at pinakmasdan ang ilog. Ano ang pangarap mo, Lisa? Tanong ni Juan. Ngumiti ako ng pilit. Pangarap? Para saan pa yan? Hindi rin naman matutupad. Seryosong sabi ni Juan, kahit ganun, kailangan pa ring mangarap. Ito ang bagay na tumutulong sa atin upang patuloy na mabuhay. Matagal akong nag-isip at pagkatapos ay maingat na nagsalita. Ang mamuhay ng normal, mamuhay ng masaya kasama ang aking pamilya ng walang utang, iyon ang aking pangarap. Hinawakan ni Juan ang aking kamay. Ang pangarap na iyan ay tiyak na makatoto. Gusto kong maniwala sa masalitang iyon. Ngunit uwi na si Juan sa Pilipinas pagkatapos ng isang buwan. Maaring hindi na kami magkikita. Nakaramdam ako ngang lungkot sa katotohanan iyon. Ngunit hindi ko ito sinabi. Gusto kong i-enjoy ang kasalukuyang sandali. Dumating ang ikatlong gabi. Naglakad-lakad kami sa siyudad hanggang gabi. Pareho kaming hindi gaanong nagsasalita. Tila pareho kaming may gustong sabihin ngunit hindi namin magawang sabihin. Ihahatid na kita sa iyong sabi ko. Sinabi ni Juan na ayos lang, ngunit na pumilit pa rin ako. Gusto kong makasama, pasya ng kaunti. Ang kanyang ay nasa lumang bayan. Sa araw ay maraming turista ngunit sa gabi ay napakatahimik. Pumasok kami sa isang maliit na eskinita. Ang ilaw ng poste ay kumukurap-kurap, tila sira. Biglang may narinig akong mga tao sa harap. Tatlong lalaki ang lumitaw. Mukhang nasa maagang 20 sila at tila lasing. Isa sa kanila ang lumapit sa amin. Uy, kung gusto nyong dumaan dito, kailangan nyong magbayad ng toll. Kinabahan ako. Natutunan ko kung paano hawakan ang mga sitwasyong ito sa aking pagsasanay sa pulisya. Ngunit ng aktwal na harapin, natakot pa rin ako. Itinula ako ni Juan sa likod niya. Magkano? Kalmadong tanong ni Juan. Para sa dalawa, 50 pesos ay sapat na, sabi ng lalaki na nakangisi. Iyon ay isang malaking halaga. Para sa mga taong tulad namin, iyon ay ang halaga ng pamumuhay sa loob ng isang linggo. Kinuha ni Juan ang kanyang pitaka. May 10 pesos lang ako. Nagtawanan sila. Kung gayon, ibigay mo ang bag at telepono ng babay. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sa aking bag ay may police ID at ang telepono ko ay napakahalaga rin sa akin. Umusat si Juan ng isang hakbang. Hindi pwede iyon. Naging matigas ang kanyang boses. Lumapit sila ng banta. Anong sabi mo? Nagsasabi ka ba nga totoo? Pulisya, matatag na sabi ni Juan. Ang ginagawa ninyo ay pagnanakaw. 10 minuto lang mula rito ang istasyon ng pulisya. At kung i-report ko kayo ngayon, lagot kayo, nagulat ako. Hindi ko maintindihan kung bakit napakakalma ni Juan. Tila naguguluhan din sila, nakpalitan ng tingin. Pulis, tanong ang isang lalaki na may pag-aalinlangan. Sinabi ni Juan sa akin, Lisa, ipakita mo sa kanila ang iyong police ID. Nangingini akong binuksan ang aking bag at kinuha ang aking police ID. Nang makita nila ang police ID, umurong sila. Pulis nga. Namura sila at naglaho. Doon na lumambot ang aking mga tuhod. Inalalayan ako ni Juan. Ayos ka lang ba? Naalala niyang tanong. Tumango ako ngunit patuloy ang pagluha ng aking mga mata.
Hindi lamang dahil sa takot kundi dahil labis akong naantik sa pagprotekta sa akin ni Juan. Salamat kung wala ka. Malaking problema na ang nangyari sa akin. Niyakap ni Juan ang aking balikat. Ayos na ngayon, tapos na ang lahat. Matagal akong umiyak sa kanyang mabisig. Ang lahat ng stress at takot na naipon sa loob ng mahabang panahon ay tila sabay-sabay na sumabog. Pagkatapos kong kumalma, nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa pagkakataong ito, pumili kami ng mas maliwanag na daan. Nang dumating kami sa harap ng inn, kinuha ko ang lahat ng aking lakas ng loob. Ayoko nang magtago pa. Juan, tawag ko sa kanya. Bakit, Lisa? Tiningnan niya ako. Huminga ako ng malalim at sinabi, gusto kita. Sa tingin ko, mahal na kita. Nanlaki ang mga mata ni Juan. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. 3 araw pa lang tayong makakilala. Ang weird, hindi ba? Pero sigurado akong wala pa akong nakilalang tulad mo. Naintindihan mo ako, nire-respeto mo ako, at pinoprotektahan mo ako. Hinawakan ni Juan ang aking kamay. Mahal din kita, Lisa. Seryoso niyang sabi. Mula sa unang sandali nating pagkikita, alam ko na, naisip ko, ikaw na nga ito. Gusto ko ang iyong lakas at katapangan. Nang gabing iyon, nahalikan kami. Isang mahabang halik sa maliit na eskinita, tila tumigil ang mundo. Nagtanong ako sa sarili kung karapat-dapat ba ako sa ganitong kalaking kaligayahan. Sinabi ni Juan, ikakansela ko ang lahat ng natitirang schedule ng aking paglalakbay. Gusto kong manatili sa Buenos Aires sa loob ng 1 buwan para makasama ka. Nagulat ako. Pero hindi mo ba gustong puntahan ang iba pang siyudad? Mas mahalaga ka. Matata na sabi ni Juan. Pipiliin kita kaysa sa paglalakbay. Muling bumuhos ang aking maluha sa pagkataong ito ay mga luhangang kaligayahan. Nang gabing iyon, nang makauwi ako, hindi ako makatulog. Patuloy na bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko pinangarap na mangyayari ito sa aking buhay. Si Juan ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nakita kong maliwanag ang aking kinabukasan. Ang sumunod na 1 buwan ay ang pinakamasayang panahon sa aking buhay. Talagang kinansela ni Juan ang lahat ng kanyang itinerary ng paglalakbay at nanatili sa Buenos Aires. Halos araw-araw kaming nakikita. Sa mga araw na nagtatrabaho ako sa istasyon ng pulisya, nakikita kami pagkatapos ng trabaho. At sa mga araw na nagtatrabaho ako sa salon, naghihintay si Juan sa isang kalapit na coffee shop. Paminsan-minsan, nakikita ko si Juan na nakaupo at nagbabasa ng libro at tinitignan ako sa bintana ng salon. Sa bawat pagkakataon, umiinit ang puso ko. Sinikap ni Juan na lubos na intindihin ang aking buhay. Isang araw, nagkaroon ako ng masamang araw sa trabaho sa istasyon ng pulisya at inalo ako ni Juan. Talagang napakabuti mong tao, Lisa. Hindi ka sumuko kahit na nasa ganoong kahirap na sitwasyon. Umiling ako, hindi ako ang kahanga-hanga. Wala lang akong ibang pagpipilian. Hinawakan ni Juan ang aking kamay. Hindi. Ang mamuhay ng matuwid sa gitna ng kahirapan ang tunay na mahirap. Lisa, dapat mong ipagmalaki ang iyong sarili. Ang kanyang masalita ay nagbigay ng lunas sa akin. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakuhang pakilala mula sa sinuman. Ngunit minahal ako ni Juan dahil sa kung sino ako. Alam niyang mahirap ako, alam niyang nahihirapan ako, ngunit pinili pa rin niya ako. Nang magtatapos na ang 1 buwan, seryosong sinabi ni Juan, Lisa, may gusto akong sabihin. Nakaupo kami sa coffee shop kung saan kami unang nakita. Kinabahan ako. Natakot ako na baka sasabihin niya na maghihiwalay na kami. Sumama ka sa akin sa Pilipinas, ha? Tanong ni Juan. Nagulat ako. Ano ang sabi mo? Mahigpit na hinawakan ni Juan ang aking kamay. Magpakasal tayo, sumama ka sa akin sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay. Hindi ako makapagsalita, masyadong biglaan ang alok. Pero pulis ako, mayroon akong government ID at ang buhay ko ay nandito. Tumango si Juan, alam kong hindi ito madaling desisyon, kaya bibigyan kita ng panahon. Mayroon ka pang mga magulang, mayroon kang mga kaibigan.
paano mo matatalikuran ang lahat para umalis? Sinabi ko. Hindi nakpakita ng pagmamadali si Juan. Dahan-dahan lang mag-isip. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas pero maghihintay ako hanggang kailan mo gusto. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Patuloy na umiikot sa isip ko ang alok ni Juan. Ang papunta sa Pilipinas ay nangangahulugang kailangan kong talikuran ang lahat ng sa akin. Ngunit ang manatili rito ay nangangahulugang mamuhay ako ng ganito kahirap habang buhay. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik si Juan sa Pilipinas. Nang magpaalam kami sa airport, umiyak ako. Hihintayin mo ba ako? Tanong ko. Ngumit si Juan at sumagot, o naman, hindi magbabago ang damdamin ko. Pagkatapos umalis ni Juan, nakaramdam ako ng pagkalumbay. Ang 1 buwan naming makasama ay parang isang panaginip, ngunit patuloy pa rin akong kinokontak ni Juan araw-araw. Pagkagising sa umaga, mayroon ng mensahe mula sa kanya at sa gabi naman ay nagvi-video call kami. Kumusta ang araw mo ngayon? Tanong ni Juan at ikinuwento ko sa kanya ang aking araw. Napakahirap, mahal. Pinagalitan akong boss ko sa istasyon ng pulisya. Inalamuli ako ni Juan. Konting tis pa, malapit ka nang pumunta rito at mamuhay ng mas comfortable. Pagkalipas ng 2 buwan, nagpasya ako. Wala namang magbabago kung mananatili ako dito. Kasama si Juan, maaari akong magsimula ng bagong buhay. Tinawagan ko si Juan. Juan, pupunta ako sa Pilipinas. Nang marinig niya iyon, sumaya ang boses ni Juan. Talaga, totoo pupunta ka? Ngumiti ako at sumagot, tutuparin mo ba ang iyong pangako? Naman, ihahanda ko ang lahat. Kailangan mo lang mahanda ang visa, Lisa. Sabi ni Juan, mabilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, malapit nang magbago ang buhay ko. Ngunit ang pinakamahirap ay ang kausapin ang aking mga magulang. Pagkatapos ng mahabang pag-isip, isang gabi, maingat kong sinimulan ang pakikipag-usap sa aking mga magulang. Mama, Papa, may gusto akong sabihin. Nakaupo sa sala, nanginginig ang boses ko. Anak, pupunta ako sa Pilipinas. Nakakilala ako ng isang Pilipinong lalaki at nagpasya kaming magpakasal. Isang katahimikan ang bumalot. Ang aking ama ang unang nagsalita. Ano? Tiningnan ako ng aking ina na maputla ang mukha. Lisa, ano ang sinasabi mo? Ipinaliwanag ko ng detalyado mula simula paano ko nakilala si Juan at ano ang nangyari sa loob ng nakaraang 1 buwan. Hindi. Matatak na, sabi ng aking ama. Susundan mo ang isang lalaking kakikilala mo lang ng ilang buwan para pumunta sa isang lugar na kalahati ng mundo ang layo. Nababalif ka ba? Umiyak ang aking ina. Lisa, pakiusap, mag-isip ka ng mabuti. Paano mo malalaman kung mabait siya o hindi? Iyon ang reaksyon na inaasahan ko ngunit masakit pa rin ang aking puso. Mabait si Juan. Tunay niya akong mahal at iginagalang. Nagalit ang aking ama. Pag-ibig? Ilang buwan pa lang? Ano ang alam mo sa pag-ibig? Naloloko ka? Hindi ako naloloko. Ama, taos puso si Juan. Kontra ko ngunit hindi nakinig ang aking ama. Hinding-hindi. Hanggat nabubuhay ako, hindi kita papayagang umalis. Nang gabing iyon, umiyak ako mag-isa sa aking kwarto. Tinawagan ko si Juan at ipinaliwanag ang sitwasyon. Tutol na tutol ang mga magulang ko. Ano ang gagawin ko? Kalmadong sabi ni Juan, babalik ako. Personal kong kakausapin ang iyong na magulang at kukumbinsihin sila. Talaga po, pero mahal ang pamasahe sa eroplano. Nag-alala ako. Ngumiti si Juan para kay Lisa. Kaya kong gawin ang anumang bagay. Ipapakita ko sa kanila ang aking sinseridad. Pagkalipas ng 1 linggo, muling dumating si Juan sa Buenos Aires. Nakita ko siya sa airport at umiyak. Napakahirap mo para sa akin. Hinaplos ni Juan ang aking buhok. Natural lang iyon dahil si Lisa ang aking kinabukasan. Nang gabing iyon, dumating si Juan sa aming bahay. Magalang siyang bumati sa aking magulang. Magandang gabi po, Mama at Papa. Ako po si Juan de la Cruz. Mahal ko po si Lisa.
Malamig na sumagot ang aking ama, ikaw ba ang gustong kumuha sa aming anak? Yumuko si Juan. Opo, pasensya na po. Ngunit taos puso ko pong mahal si Lisa at gusto ko po siyang pananagutan habang buhay. Pananagutan? Paano mo siya pananagutan? Tanong ang aking ama. Kinuha ni Juan ang mga dokumento na kanyang inihanda. Ako po ay isang office worker. Ito po ang aking Certificate of Employment at Bank Statement. Kapag dumating si Lisa sa Pilipinas, inihanda ko po ang lahat para makapamuhay siya ng matatag. Tiningnan ng aking ina ang mga dokumento at nagulat. Ito ba ang sahod mo sa isang buwan? Tumango si Juan. Opo. Sa Pilipinas, ito po ang average na sahod. Makakahanap din po ngang trabaho si Lisa kung matututo siya ngang Filipino. Naalinlangan pa rin ang aking ama. Hindi ang pera ang problema. Paano kung ang aming anak ay mapunta sa isang dayuhang bansa ng mag-isa? Malungkot at nahihirapan? Seryosong sumagot si Juan, hinding-hindi ko po siya hahayaan na maging malungkot. Handa rin po ang aking pamilya na tanggapin si Lisa. Hindi marunong mag-Filipino, paano siya mamumuhay? Nakakalala ang aking ina. Ipinaliwanag ni Juan, ako po ang magtuturo sa kanya. At sa Pilipinas din po ay maraming nagsasalita, NG, Spanish. Mayroon din po kaming komunidad, NG, Magataga, South America, kaya hindi po mahihirapan si Lisa na mag-adjust. Nagtagal ang usapan hanggang gabi, sinagot ni Juan ang lahat ng tanong ng tapat. Marahil ay naramdaman nila ang kanyang sinseridad, dahan-dahang lumambot ang muka ng aking mga magulang. Bigyan mo kami ng isang linggo, sabi ng aking ama, kailangan din naming mag-isip. Sa loob ng isang linggo na iyon, araw-araw dumating si Juan sa aming bahay. Tumulong siya sa aking ina sa pahuhugas ng plato at kasama ang aking ama sa pagtulong sa tindahan. Nakita ng aking ama ang kasipagan ni Juan at unti-unting bumukas ang kanyang puso. Mukhang ayos din ang batang iyon. Narinig ko ang sabi ni ama kay ina. Tumango rin ang aking ina. Suwerte rin si Lisa na nakakilala ang ganoong tao. Pagkalipas ng isang linggo, pumayag ang aking mga magulang. Ngunit may isang kondisyon, pagkatapos ng isang taon ng kasal, kailangan ninyo kaming imbitahan sa Pilipinas. Gusto naming makumpirma kung talagang maayos ang iyong pamumuhay. Niyakap ko ng mahigpit ang aking mga magulang. Opo, pangako. Nangako rin si Juan. Tiyak po na iimbitahan ko kayo. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kasaya si Lisa. Nang gabing iyon, labis akong masaya. Sa wakas, malapit nang magsimula ang aking bagong buhay. Pagkalipas ng 2 buwan, natanggap ko ang aking visa at nagbook ng flight papuntang Pilipinas. Nagsumite ako ang resignation sa istasyon ng pulisya at nagpaalam sa may-ari ng hair salon. Binati niya ako, Lisa, sana mamuhay ka ng masaya. Nang magpaalam ako sa aking magulang sa airport, labis akong umiyak. Madalas akong kokontak. Huwag kayong mag-alala, pa. Umiyak din ang aking ina. Kailangan mong kumain ng sapat at alagaan ang iyong kalusugan. Tahimik akong niyakap ng aking ama. Nang sumakay ako sa eroplano, hindi ako lumingon. Napasya akong tumingin lamang sa unahan. Hinawakan ni Juan ang aking kamay. Isang bagong simula. Tumango ako. O, ang simula ng ating buhay. Nang dumating ako sa Pilipinas, labis akong kinabahan. Isang dayuhang bansa, isang dayuhang airport, ngunit mahigpit na hinawakan ni Juan ang aking kamay. Huwag kang maalala, inihanda ko na ang lahat. Sumalubong sa amin sa airport ang mga magulang ni Juan. Nang makita ako ngina niya, masaya siyang yumakap. Hello anak, mahaba ang biyahe mo. Masigla rin akong binati nga ama niya. Ang ganda ng aming manugang. Ang bahay ni Juan ay isang malinis na apartment. Mas maganda ito kaysa sa tirahan ko dati. Ito ang ating bahay. Proud na sabi ni Juan na antik ako. Mula ngayon, ito na ang aking tahanan. Pagkalipas ng isang linggo, nadaos kami ng isang maliit na kasal.
Tanging magkakaibigan at pamilya lamang ni Juan ang dumalo. Isang simpleng seremonya. Nagsuot ako ang Filipiniana, ang tradisyonal na kasuotan sa kasal ang Pilipinas. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Pakiramdam ko ay isang prinsesa ako. Pagkatapos ang kasal, nagsimula akong umayon sa buhay sa Pilipinas. Araw-araw akong nag-aral ngang Filipino at tinuturuan ako ni Juan pagkatapos ng trabaho. Sa simula, napakahirap talaga. Hindi ko mabasa ang mga letra at mahirap din ang pamimili sa supermarket. Ngunit patuloy akong nakaranas ng mga kamanghamanghang bagay. Isang araw, naiwan ko ang aking pitaka sa coffee shop. Nagulat ako at bumalik para hanapin ito. Ngunit ang staff ay pinanatili itong buo. Alam po namin na babalikan ninyo. Ngumiti ang staff at ibinigay sa akin ang pitaka. Kung sa Argentina iyon, tiyak na hindi na ito babalik kailanman. Nang araw na iyon, nabigla ako. Naisip ko na napakatapat na mga tao sa bansang ito. Minsan, bandang 11:00 gabi, kailangan kong pumunta sa convenience store. Busi si Juan kaya kinailangan kong mag-isa. Sobrang takot ako. Sa Argentina, hindi iyon maisip. Ngunit nang lumabas ako, maliwanag pa rin ang mga kalye at normal pa rin ang paglalakad ng mga tao. Pawi mula sa convenience store, lumuha ako. Ito ang seguridad. Ito ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Isang lugar kung saan maaari akong maglakad mag-isa sa gabi ng walang takot. Ang buhay na ipinangako sa akin ni Juan ay natupad. Nang isang taon na ako sa Pilipinas, inanyayahan ko ang aking mga magulang na bumisita. Inihanda ni Juan ang lahat ng gastos mula sa IFE hanggang sa accommodation. Gusto niyang ipakita sa aking mga magulang ang tunay na Pilipinas. Sabi ni Juan, nang dumating ang aking mga magulang sa Ninoy Aquino International Airport, labis akong natuwa. Isang taon na ang nakalipas mula nang huli kong makita ang aking mga magulang. Nang makita ako ng aking ina, umiyak siya. Lisa, medyo pumayat ka. Siguro hindi ka nakakakain ng maayos. Ito ang paraan ng mapilipino sa pagpapahaya ng pag-aalala. Patuloy na nagulat ang Jacking. Ama abang pinagmamasdan ang Pilipinas. Ang linis dito, walang basura sa kalsada. Labis akong ipinagmalaki. Masaya kong maipagmalaki sa aking magulang ang bansang aking pinili. Sa unang gabi, pumunta kami sa isang restaurant. Pagkatapos kumain at umalis, napansin ngang aking ina na naiwan niya ang kanyang bag sa restaurant. Ay, Diyos ko, nagulat ang aking ina. Dali-dali akong bumalik sa restaurant. Naroon pa rin ang bag sa upuan, walang gumalaw. Sinabi ng staff, mukhang sa customer kaya hindi namin ginalaw. Mukhang hindi makapaniwala ang aking ina. Lisa, paano nangyari iyon sa mga tao dito? Ngumiti ako at sumagot. Ganyan talaga ang Pilipinas, ma. Nagulat din ako noong una. Sinabi ngang aking ama kay Juan, manugang, napakagaling ang bansang ito. Lubos na naiba sa ating bansa. Sa ikalawang araw, dinala ko ang aking mga magulang sa isang modernong distrito sa Metro Manila tulad ng BGC. Lampas na nahelfenol na kabay ngunit maliwanag pa rin ang maka, kali at maraming tao ang naklalakad. Nang makita ang dalagang maisang naglalakad, nagulat ang aking ina. Lisa, yung babae na isa, hindi ba delikado? Naalala ang aking ina. Ipinaliwanag ko, ma, ligtas din dito sa gabi. Araw-araw akong naglalakad sa gabi. Hindi ako nakakaramdam ng takot. Naluha ang mukha ng aking ama. Lisa, tawag niya sa akin. Opo, papa. Nang sumagot ako, hinawakan niya ang aking kamay. Malaking pasasalamat ko na malaman na makakaya mong mamuhay sa lugar na ito ng walang takot. Napili mo ang tama. Umiyak ako. Kinilala ng aking ama ang aking pinili. Nandun din si Juan sa tabi ko. Pinupunasan ang kanyang maluha. Umiyak din ang aking ina at niyakap kaming dalawa. Nanatili ang aking mamagulang sa Pilipinas ngang isang linggo. Bumisita rin sila sa ospital at sumakay ng mura. Ang mura ng hospital bills dito,
Nagulat ang aking ina nang ipinaliwanag ko ang sistema ng health insurance ng Pilipinas. Mas lalo siyang nagulat kung sa aming bansa ito, 10 beses pa ang halaga nito. Nagbuntong hininga ang aking ama. Lisa, dito kung makasakit ka, hindi ka na mag-alala. Tumango ako, opo. Kaya labis akong panatag. Sa araong pag-uwi ng aking mga magulang sa airport, sinabi ng aking ina, Lisa, mamuhay ka ng masaya. Ito na ang iyong tahanan. Huwag kang mag-alala. Pinatungan din ngang aking ama si Juan, Manugang, salamat sa pag-alaga sa aming anak. Pagkatapos umuwi ang aking magulang sa Argentina, lalo akong nakasiguro sa aking pinili. Alam kong ang pagpunta sa Pilipinas ang pinakamahusay na desisyon sa aking buhay. Ngayon, tunay akong masaya. Sa ikalawang taon ng aking kasal, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isang kasamahan ni Juan na nagtatrabaho sa isang radio station. Matapos marinig ang aming kwento, gusto niyang i-feature ito sa kanyang programa. Ang kwento ni Lisa ay tunay na nakakantig. Maari ka bang pumunta sa radio station at ikuwento ito? Tanong ni Juan. Nahihiya ako ngunit naisip kong ito rin ay isang pagkakataon para maksanay ang Filipino kaya pumayag ako. Ang radio program ay live na inera. Nagtanong ang host, paano ka napunta sa Pilipinas? Nanginginig kong sumagot sa Filipino. Nakilala ko ang aking asawa at minahal ko siya. Ang Pilipinas ay isang ligtas at magandang bansa. Pagkatapos iera ang programa, napakainit ng reaksyon. Sinabi ng matao na labis silang naantik sa aking kwento. At pakalipas ng 1 linggo, nakatanggap ako ng email. Ito ay mula sa isang kumpanya na nag-export ng kulturang Pilipino sa Latin America. Narinig po namin ang inyong panayam sa radyo, Ginang Lisa. Ang aming kumpanya ay nakahanap ng empleyado na mamamahala sa Spanish translation at interpretation. Gusto po ba ninyong mag-apply para sa isang panayam? Hindi ako makapaniwala. Isang job offer? Ipinakita ko kay Juan. Nagulat din siya. Lisa, ito ay napakagandang pagkakataon. Subukan mo. Nang mag-interview ako, labis akong kinabahan. Ngunit napakabait ng mga nag-interview. Anong level ng Spanish mo? Kumpiyansa akong sumagot. Iyon ang aking mother tongue. Marunong din akong mag-English. Mahilig ka ba sa Filipino drama o pop music? Tanong ng nag-interview. Tapat akong sumagot. Pagkatapos kong makilala ang asawa ko, marami akong pinanut, napaka-interesante. Ang aking mga kaibigan sa South America ay gusto rin ang maito. Pagkalipas ng 1 linggo, natanggap ko ang notification na ako ay natanggap. Labis akong natuwa. Binuhat ako ni Juan. Lisa, congrats. Ang galing mo. Sa unang araw ko sa trabaho, labis akong kinabahan ngunit masigla akong tinanggap nga aking mga kasamahan. Ate Lisa, narinig ko po ang radio program. Tunay na nakakaantik. Maraming tao ang nakakaalam ng aking kwento. Ang trabaho ko ay mag-translate ng Filipino drama at entertainment programs sa Spanish. Gumawa ako ng subtitles para madaling maintindihan ng mga manonood sa South America. Sa simula, napakahirap, ngunit unti-unting bumuti ang aking mga kasanayan. Nang dumating ang araw ng sweldo, tiningnan ko ang aking bank account at umiyak. Ang aking 1 buwang sahod ay mas marami pa sa kinita ko sa loob ng 3 taon sa Argentina. Ang 1 buwang sahod ay mas marami pa kaysa sa 3 taong trabaho, hindi makapaniwala. Agad akong nakpadala ng pera sa aking mga magulang. Mama, Papa, gamitin ninyo ang perang ito para lumipat sa mas magandang bahay. Tumawag ang aking ina at umiyak. Lisa, iyo ba lahat ito? Proud akong sumagot. Opo, prako po ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, lalo pang tumaas ang aking sahod. Kinilala nga ang kumpanya ang aking kakayahan. Naunawaan ko ng mabuti ang merkado sa South America at tumpa din ang aking mga pagsasalin. Pinuri ako ng aking supervisor. Salamat kay Lisa, tumaas ang viewership sa South America. Pagkalipas ng 1 taon,
Binili ko ang aking mga magulang ng bagong bahay sa Argentina. Nabayaran ko rin ang lahat ng kanilang utang. Ang hospital bills ng aking ina ay ako rin ang nagbabayad. Sabi ng aking ama sa telepono, "Lisa, iniligtas mo ang buong pamilya natin." Umiyak ako. Ang katotohanan na ako, na dati pasanin ng pamilya, ay nakatulong na ngayon sa aking mga magulang ay labis na nagpasaya sa akin. Nakatayo si Juan sa tabi at niyakap ako. Talagang napakagaling mo, Lisa. Ang bagong bahay ng aking magulang ay nasa isang magandang kapitbahayan sa Argentina. Ipinagmalaki ng aking magulang sa kanilang kapitbahay. Nagtagumpay ang aming anak sa Pilipinas. Mayroon kaming manugang na Pilipino. Naging sikat ang aking mga magulang sa kapitbahayan. Tinawag silang mag-asawa na may manugang na Pilipino. Nainggit ang mga kaibigan ng aking ina, "Naku, ang zuwerte ng anak mo." Sana raw ang kanilang mga anak ay makakilala rin ng isang Pilipinong lalaki. Mayroon pa ngang isang kaibigan ang nagsabi sa kanyang anak, "Bakit hindi ka mahanap ng boyfriend na Pilipino? Tingnan mo si Lisa. Ganap na nagbago ang buhay." Ngumiti ang aking ina at ikinuwento sa akin sa telepono, "Lisa, dahil sa iyo, iginagalang ako ng lahat sa kapitbahayan. Labis akong ipinagmalaki. Napatunayan ko na tama ang aking pinili. Paminsan-minsan, kinokonta ako ng aking mga kaibigan sa Argentina. Lisa, masaya ka ba sa Pilipinas? Gusto ko ring pumunta doon." Tapat akong sumagot, "Masaya ako, ngunit hindi madali. Kailangang matuto ang wika at iba rin ang kultura. Ngunit kung magsusumikap ka, ito ay isang bansa na may maraming oportunidad." Sa kumpanya, patuloy akong na-promote. Pagkalipas ng 2 taon, naging South America Regional Sales Team Leader ako. Mayroon akong mga empleyado sa ilalim ko, parehong Pilipino at dayuhan. Isang araw, nang mag-interview ng bagong empleyado, may dumating na babaeng taga-Argentina. "Ate Lisa, labis po kitang hinahangaan. Gusto ko rin pong maging tulad mo," sabi ng babae. Naantig ako. Naging huwaran pala ako ng isang tao. Sa ika-3 taon, muli kong inimbitahan ang aking mga magulang sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, nanatili sila ang 1 buwan. Bumisita ang aking ama sa aking kumpanya at naluha. "Lisa, hindi ko akalain na magtatrabaho ka sa isang ganito kalaking kumpanya." Nagulat naman ang aking ina nang makita ang aming bahay. Lumipat kami sa mas malaking apartment. "Lisa, iyo ba ang bahay na ito?" Ngumiti ako at sumagot, "Opo, sa akin po at kay Juan." Talagang mahal ng aking mga magulang si Juan. "Manugang, maraming salamat. Binago mo ang buhay ng aming anak." Mapapakumbabang sumagot si Juan, "Hindi po, dahil po iyan sa pagsusumikap ni Lisa mismo. Ngayon ay 30 taong gulang na ako. 7 taon na ako sa Pilipinas. Kung titingnan ang lahat, parang isang panaginip talaga. Mula sa isang babaeng tumatanggap ng 30,000 piso at kailangang mag-part-time sa hair salon. Ngayon, naging team leader na ako ng isang malaking kumpanya. Mayroon na rin akong anak. Isang magandang anak na babae. Ang pangalan niya ay Sofia. Mayroon din siyang Filipino name, Amihan. Nag-aral si Amihan ng Filipino at Spanish. Nagsasalita ako sa kanya sa Spanish at sumasagot si Juan sa Filipino. Paminsan-minsan, sinasabi ko kay Amihan, "Noon nahirapan si Mama ngunit hindi siya sumuko. Kaya naman, ngayon masaya si Mama." Tanong ni Amihan, "Gusto mo ba sa Pilipinas, Mama?" Ngumiti ako at sumagot, "Oo naman." Ang Pilipinas ang bansang nagbigay ng pag-asa kay Mama. Naglalakad pa rin ako, gabi-gabi. Gusto kong malakad maisa sa aming condominium complex. Ang pakiramdam ng seguridad na naramdaman ko noong una akong dumating sa Pilipinas 7 taon na ang nakalipas ay naroon pa rin. Ayokong kalimutan kung gaano kahalaga ang makapaglakad ng walang takot. Ngayon, napaka-comfortable ng buhay ng aking mga magulang. Malusog ang aking ina at nagretiro na ang aking ama sa tindahan. Namumuhay sila ng maayos dahil sa perang ipinapadala ko. Bawat buwan, nagvi-video call kami para makita ang isa't isa.
Lisa, ipinagmamalaki ka ni Papa. Sa bawat marinig ko iyan, naiya ako. Mahal pa rin ako ni Juan tulad noong una. Ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa aking buhay, sabi niya. Sumagot din ako rin. Iniligtas mo ang aking buhay. Paminsan-minsan, bumibisita pa rin kami sa Argentina. Gusto kong ipakita kay amihan ang bayan nega kanyang ina. Habang naglalakad sa mga kalye nega Buenos Aires, bumabalik ang alaala. Nang tumayo ako sa harap ngang hintuan ngang bus kung saan ko unang nakilala si Juan, muling nagbago ang damdamin. Dito nagsimula ang ating kapalaran, sabi ko at ngumiti si Juan. Kung hindi bumaksa ang karatula, ano kaya ang mangyayari? Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Magkikita pa rin tayo dahil iyon ang kapalaran. Ang aking kwento ay parang himala ngunit ito ay totoo. Ang kwento ngang isang babaeng pulis sa Argentina na tumatanggap ngang 30,000 piso ang nakahanap ngang bagong buhay sa Pilipinas. Hindi lamang ito ang aking sariling kwento. Ito ay ang pagkakataon na ibinigay sa akin ng bansang Pilipinas at ang resulta ng pananalik sa akin ni Juan. Kahit ngayon, habang nagtatrabaho sa Pilipinas, naisip ko, buti na lang hindi ako sumuko sa aking pangarap. Buti na lang naglakas loob akong pumunta sa isang bagong lugar at higit sa lahat, buti na lang nagtiwala ako at sinundan ang pag-ibig. Gusto kong sabihin sa mga nakikinig sa aking kwento na hindi mahuhulaan ang buhay. Ngunit kapag dumating ang pagkakataon, kung matapang kang susunggaban ito, maaring mabago ang iyong buhay tulad ng sa akin. Ngayon, tunay akong masaya at mananatili akong masaya magpakailanman. Kumusta ang kwento ngayon? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe, I-like, at I-turn on ang notification bell para makita pa ang maraming kwento.